Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon mga kapatid sa Pananampalatayang Islam, nandito naman tayo sa programa na pinamumunuan ng Sabili Academy at Islam Step by Step. Ngayon po ay nasa pintuan pa rin tayo ng pagsasala o pagdarasal at ngayon ay bibigyan natin ng kahulugan ang Suratu Al-Fatiha. Siyempre, iba pa rin na maunawaan natin ang kahulugan ng binabasa natin. Actually, ang Suratul Fatiha ay kabilang ito sa tinawag ng ating mga ulama na isa sa pangalan ng Suratul Fatiha ay Ummul Kitab o As-Sab'ul Mathani. Tinawag din itong Sala. Kasi yung Fatiha ay tinawag itong Sala at nabanggit ito ni Imam As-Suyuti, rahimahullah. Si Imam As-Suyuti, rahimahullah, nabanggit niya na ang Suratul Fatiha ay mayroon itong 15 pangalan, 15 na pangalan. So isa sa kanyang pangalan ay ang As-Sala. So alam niyo po mga kapatid, pag binabasa natin yung Fatiha ay sinasagot tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang Fatiha ay pambungad. So Allah Subhanahu wa Ta'ala kanyang sinabi, Alhamdulillah. Alhamdulillah, ang lahat ng papuri. Ibig sabihin, lahat ng papuri ay para lamang sa Allah. Alhamdulillah. Rabbil Alamin, na Panginoon ng sanlibutan. Rabb, siya yung Panginoon. Siya yung tagapaglikha. Siya yung kumukontrol sa kalawakan. At kung titingnan natin ang salitang alam, is singular, mundo, alamin, lahat ng nilalang sa mundo. Ibig sabihin mga kapatid, ang mundo natin ay hindi lang isa. May mundo na gumagalaw na maliban sa atin. Mundo ng jin, mundo ng mga anghel, mundo ng tao at iba pa. Kaya yung ilan sa mga scholar natin, kung babasahin natin ang kanilang mga tafsir, ay libu-libu daw ang mundo na nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, puriin natin ang nag-iisang Diyos na lumikha sa atin, nagbibigay ng biyaya sa atin, puriin natin siya. Ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang, ang siyang Panginoon ng lahat ng nilalang. Sino pa bang karapat-dapat na sambahin kundi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay Rahman, ang mahabagin, ang maawain. So dito, Ar-Rahman, ang habag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito ay lahat ng kanyang alipin. Maging yan man ay hayop, non-Muslim, kinahahabagan ng Allah, binibigyan niya ng biyaya ng kagaya rin ng Muslim. Minsan nga, mas malaki pang biyaya nila sa atin. Ar-Rahim, sabi ng ating mga scholar, ang Rahim dito ay ang kanyang habag sa kabilang buhay na espesyal lamang sa mga mananampalataya. Hindi nakabilang dito silang mga kuffar o mga non-Muslim kasi kahahabagan lamang ng Allah. Yung mga mananampalataya na sumamba sa Allah, al-muwahhidun, mabibigyan sila ng kapatawaran kahit gaano kalaki ang kanilang kasalanan basta hindi sila nagtambal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samantala, ang mga hindi Muslim ay hindi na nila makukuha ang habag at awa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kabilang buhay. Sino pa bang dapat nating pasalamatan? Sino pa bang dapat nating sambahin? Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil kahit gaano ka pa makasalanan, ay bibigyan ka ng Allah ng kapatawaran sa kabilang buhay. Dito sa mundo, pwedeng lamang silang mga hindi Muslim, makakain nilang gusto nila, makakapaghanap buhay sila ng kahit anong gusto nilang trabaho, kahit anong nais nilang kainin, nakakain nila. Pero tayo, merong habag sa atin ng Allah. Pero alam natin ang mundo ay jannatu al-kafir wa sijnul mu'min. Ito ay paraiso nilang mga non-Muslim. Kahit anong gusto nila gagawin nila dito, kahit bawal. Sa ating mga Muslim, limitado lang ang gagawin natin. Maliki yawmiddin. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya ang hari sa araw ng paghukom. Allah Subhanahu wa Ta'ala sa araw ng paghukom, sabi niya, limanil mulkul yawm, lillahil wahidil kahar. Sino ngayon ang naghahari sa araw na to? Saan yung mga hari? Ayn al-jabbarun. Saan yung mga nagyayabang sa mundo? Wala na sila magawa. Dahil sa araw ng paghukom, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kukontrol sa lahat. Wala na makapagsasalita. Pati ang mga anghel, hindi sila makapagsalita. Maliban sa pahintulutan ng Allah na makapagsalita. Pati ang propeta sallallahu alaihi wasallam hindi makapagsalita sa araw na yan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sa iyo lang ya Allah kami ay sasamba. Ibig sabihin, walang pag-uukulan ng pagsamba maliban sa Allah. Lahat ng uri ng pagsamba natin, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sabihin mo Muhammad, na lahat ng aking pag-aali ng pagdarasal at mga alay na inahayop at ang aking buhay at ang aking kamatayan ay para lamang sa Allah. Lillahi rabbil alamin. Na para lamang sa Allah na Panginoon ng sanlibutan. Iyyaka na'bud, kaya nararapat lamang na ikaw lang ang pag-alaya namin ng pagsamba. Wa iyyaka nasta'in, at hihingan namin ng aming mga pangangailangan. Dahil ang tao, limitado lang ang kaya niyang ibigay sa iyo.
Ihdinas siratal mustaqim. Ito na yung hiling talaga natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sabihin sa tafsir ni Ibn Jarir, Abu Ja'far, Ibn Jarir at-Tabari, Sheikhul Mufassirin, ang pinakamainam na tafsir ay ang tafsir niya. Yani, thabbitna wa wafiqna ala siratil mustaqim. Ya Allah, bigyan niyo po kami ng tawfiq at panatilihin niyo po kami sa siratal mustaqim. Kasi marami po sa atin na nagabayan na pero naliligo pa rin. May mga balik Islam, minsan, pag-uwi ng Pilipinas, bumabalik sa pagkakristyano. So, kinakailangan, hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na panatilihin niya tayo sa matuwid na landas. Kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam, isa sa kanyang mga dua, Ya muqallibal qulub, Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, panatilihin niyo po ang aming puso sa pagsunod sa iyo sa relihiyong Islam. Kasi minsan ang puso natin yatakallab, pwedeng maging mananampalataya, pwedeng humina. At yan ang hinihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi natin, sa dua natin sa Suratul Fatiha, Ihdinas siratal mustaqim. Panatilihin niyo po kami, Ya Allah, sa matuwid na landas. Sino yun? Siratal ladina an'amta alaihim, ang landas nilang mga biniyayaan mo. Sila mula sa mga propeta, sa mga sugo, sa mga syuhada, sa mga tutuwid na mga tao. Yan yung hinihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na maging daan natin. Yun yung daan sa paraiso. Ghairil maghdubi alaihim, maliban sa daan o landas nilang mga kinagalitan at kinamuhian mo, silang mga Hudyo. Kasi bakit? Ang mga Hudyo kasi ay kinagalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala kasi alam na nga nilang tama, tama, hindi nila ginagawa. Alam na nga nilang mali, ginagawa pa rin nila. Kaya nagalit sa kanilang Allah. Waladhalin, at ganun din, silang mga Kristiyano na kung saan nangaligaw sila. Humihiling tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na huwag tayong makadaan sa landas ng mga Hudyo at mga Kristiyano. Kaya mga kapatid, isa sa pinakamainam na dua, itong suratu Al-Fatiha. So, ang sasabihin natin pagkatapos nun ay, Amin, Ya Allah, tanggapin niyo po ang aming panalangin. So, yan po ang kahulugan o maiksing pagbibigay kahulugan po mga kapatid sa ating binabasa. Araw-araw ng ilang bisis, mahigit 10 bisis na sura, ang suratu Al-Fatiha na kung saan ay napakalaking naibibigay na benepisyo sa atin ang sura na ito. Hanggang sa muli mga kapatid na pagkikita natin bilang karugtong ng talakay natin na ito. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.